Fourth, bago na yung bunker na gamit natin. Pakipalitan mo ang correction factor mo ng 0.94. Huwag mo na gamitin yung 0.93. Okay, sir. Bakit kaya pinalitan ni sir ang correction factor namin? Pamilyar ba ang ganitong eksena sa barko? Karamihan sa ating mga makinista o kung sino man ang nagko-compute na noon report ang sumusunod sa ganitong utos. Ngunit, ang tanong, alam ba natin kung bakit ganito ang inuutos ni Hepe sa atin? Ano nga ba ang volume correction factor? Alam nating lahat na ang kahit anong bagay na naiinitan ay nag-e-expand. Ang konseptong ito ay madalas nating ginagamit lalo na sa pag-i-install ng bagong bearing sa mga motor. Nilalagay muna natin ang bearing sa mainit na langis at hahayaan ng ilang minuto upang mag-expand ang bearing saka natin nilalagay sa shaft ng motor. Ang konseptong ito ay katulad din sa tubig at langis. Kapag ang mga ito ay naiinitan, nag-e-expand din sila kaya ang volume ng mga ito ay tumataas kahit hindi naman nagbabago ang kanilang bigat. Dahil dito, nagkakaroon ng malaking pagbabago sa ating mga komputasyon lalo na sa panahon ng bunkering. Ang epektong ito ay sadyang napakakrusyal para sa ating mga makinista sapagkat ang bawat pagtaas ng temperatura ay sadyang napakalaking diferensya sa magiging komputasyon natin kung ikukumpara sa aktwal na laman ng tangke, tubo man o lugi. Ang diferensyang ito, kahit na maliit, ay lalaki ng lalaki sa araw-araw na pagkakamali na maaaring magdulot ng mas malaking problema. Isa sa mga pinakapopular ay ang pagkakapos ng dalang fuel na naghahantong sa temporary diversion ng barko sa pinakamalapit na puwertong pwedeng magkarga ng panibagong bunker. Ngayong alam na natin ang kahalagahan ng correction factor, simulan na natin talakayin ito. Ang volume correction factor o ang VCF ay isang computed factor upang maitama ang thermal expansion ng mga fluids. Sa barko, ang standard na temperature na kung saan lahat tayo ay nakabase ay ang 15 degrees Celsius. Gamit ang VCF, kaya nating alamin kung gaano kalaki ang in-expand ng ating bunker dahil sa pagtaas ng temperatura. Ang tanong, bakit nga ba 15 degrees ang naging basehan? Ang sagot sa katanungang ito ay matatagpuan sa Kinetic Theory of Matter at Thermal Expansion of Matter kung saan dun ipinapaliwanag kung bakit 15 degrees ang naging base temperature ng karamihan sa VCF. Ngayong alam na natin kung ano ang VCF, oras na para sagutin ang katanungang ito. Ano nga ba ang basehan ni Hepe kung bakit siya nagpapalit ng correction factor lalo na pagbago ang bunker na gamit? At kung papaano niya ginagawa ito. Kung matatandaan ninyo ang komputasyon para sa konsumo ng fuel, ang formulang present flow meter reading minus previous flow meter reading divided by 1,000 times SG ng fuel times VCF equals FO consumption. Halimbawa, ito ang ating mga given. Pwede ninyong i-pause ang video para masundan ninyo ang mga susunod na mangyayari. Ngayon, gagamitin natin ang formula na nasabi step by step. Bago tayo magsimula, kailangan nating alamin muna kung ano ang gagamiting VCF. Maraming paraan upang makuha ito. Una ay ang paggamit ng Table 54B Volume Correction Table o ang tinatawag na Petroleum Measurement Tables. Paano nga ba ginagamit ito? Malamang, marami sa atin ang medyo hirap gawa ng nasanay tayo sa automatic system. Ang unang gagawin ay hanapin sa Table 54B ang SG ng fuel na ginagamit sa bandang taas ng mga pahina. Madalas na napapansin ninyo na whole number ang ibang format at ang iba naman ay naka-decimal format. Alinman sa dalawa, ang mahalaga ay mahanap ninyo ang SG ng fuel.
Sa sample natin, ang SG natin ay 0.9880. Kapag nahanap na ang SG, hanapin ang temperatura na katumbas sa reading ng thermometer sa bandang flow meter in ng main engine. Ito ay maaaring hindi pareha sa lahat ng barko, ngunit ito ang pinakamabisang temperatura na ginagamit. Kung halimbawa ang thermometer reading ay 97 degrees Celsius, hanapin sa bandang kaliwa sa column ng temperature ang 97. Mula rito, pagtagpuin ang column ng SG at ang row ng temperature. Ang numero kung saan magtatagpo ang dalawa ay ang VCF natin. Dito ay makikita natin na ang VCF ay 0.9431. Ang pangalawang paraan naman para makompute natin ang VCF ay gamit ang mga automated na apps sa computer, katulad ng ASTM tables na kung saan ay ilalagay mo lamang ang SG ng fuel at ang observed temperature at pipindutin ang result. Mapapansin na parehas lang ang VCF doon sa unang paraan na ginamit natin. Ang huling paraan ay hindi singtungpak ng naunang dalawang method. Ngunit ito ang alternatibong paraan na ginagamit natin sa barko. Maganda itong gamitin kapag hindi available ang measurement table at apps upang makapag-estimate ng VCF. Ito ay ang 1 minus observed temperature o ang aktwal na temperatura minus 15 degrees Celsius times 0.000645, which is equal to estimate VCF. Sa ating example, ang observed temperature natin ay 97 degrees Celsius. Makukuha natin ang 1 minus 97 minus 15 times 0.000645. 1 minus 82 times 0.000645. 1 minus 0.05289, which is equal to 0.9471. Kung iyong mapapansin, merong diferensyang 0.004 sa estimate kung ikukumpara sa aktual na VCF, which is hindi ganun kalayuan at katanggap-tanggap ang estimate natin. Ngayong alam na natin ang VCF na gagamitin, pwede na nating simulan ang pag-solve sa ating fuel consumption. Simulan natin sa present flow meter reading minus previous flow meter reading divided by 1,000. Ang present na flow meter reading natin ay 135249 less previous na flow meter reading na 115689, which is equal to 19560. 19560 divided by 1,000 is equal to 19.56. Ang nakuhang sagot ay ita-times sa SG ng fuel times sa VCF, which is 19.56 times 0.9880 times 0.9431, which is equal to 18.226 metric tons. Ibig sabihin, base sa mga naibigay na data, ang ating konsumo simula nung previous reading ng flow meter hanggang sa present reading ng flow meter ay 18.226 metric tons. Ito ay ang aktual na konsumo. Bilang isang chief engineer, kasama sa responsibilidad ang pagmamanage ng maigi sa fuel, kasama rito ang pagkokonsidera sa mga susunod na bunkering, mga bad weather, at iba pang mga factors na may matinding epekto sa konsumo ng fuel. Dahil dito, ang ating mga hepe ay gumagawa ng paraan para makapag-pocket o makapag-save ng extra fuel para makapaghanda sa mga factors na ito. Ngayong alam na natin ang bigat na responsibilidad sa pagmamanage ng fuel ni hepe, paano nga ba tinatansya ang correction factor na ginagamit sa pagko-compute ng fuel consumption? Sa totoo lang, ang correction factor na tinatawag natin sa barko ay hindi ang VCF. Ito ang estimated correction factor ng pinagsamang SG at VCF. Sa makatwid, ang correction factor na tinatawag natin ay estimated correction factor
is equal to SG ng fuel times VCF. Bakit nga ba ganito? Bakit natin pinagsasama na lang ang SG at VCF? Ang SG ay hindi nagbabago sa pang-araw-araw. Kung kukonsumo ka ng isang tangke, depende sa laki, ang gagamitin mo na SG sa susunod na 10 araw o higit pa ay parehas lang. Mababago lang ito kapag maglilipat ka ng tangke at ang lamang fuel ay iba sa nauna. Ang VCF naman, katulad ng konsepto ng SG, ay hindi rin natin binabago. Ibig sabihin, ang observed temperature natin sa main engine inlet flow meter ay ina-average natin sa iisang temperatura. Ibig sabihin, ina-assume na hindi nagbabago ang VCF na ginagamit dahil ang gamit nating observed temperature ay ang average temperature o yung normal nating nare-reading na temperatura. Kaya naman nabuo ang so-called estimated correction factor na ginagamit natin on board upang mas mapabilis ang pagko-compute natin ng konsumo. Ano ang kahalagahan ng estimated correction factor na ito sa pagsisave ng extra fuel ni Chief Engineer? Ang pag-estimate kung tubo ka o lugi sa isang konsumo ay ang diferensya ng konsumo gamit ang estimated correction factor at ang actual correction o yung actual na konsumo. Base sa ating halimbawa, ang SG ng fuel ay 0.9880 at ang VCF ayon sa observed o aktual na temperatura na 97 degrees Celsius ay 0.9431. Ibig sabihin, ang actual correction factor nito ay SG ng fuel times VCF, which is equal to 0.9318. Ito na ngayon ang magiging basihan ni Chief Engineer sa ipapagamit na estimated correction factor. Kung gusto ni Chief Engineer makapag-save ng extra fuel, gagamit siya ng ECF na mas mataas sa 0.9318. Halimbawa na lang ang 0.935 o 0.94 depende sa gusto niyang kantidad na masisave. Halimbawa, ang aktual na konsumo ay 18.226 metric tons base sa ating naging komputasyon kanina. Kung gagamitin ni Hepe ang 0.94 bilang ECF, ang makukuhang konsumo ay ang present flow meter natin ay 135249 less previous flow meter na 115689 is equal to 19560. 19560 divided by 1000 is equal to 19.56. Ang nakuhang sagot ita-times sa ECF na 0.94 which is equal to 18.386 metric tons. Mapapansin ninyo na ang nakuhang konsumo gamit ang ECF ay mas mataas kumpara sa aktual na konsumo. Kung kukuhanin kung magkano ang na-save ni Chief Engineer kung idedeklara niya ang 18.386 metric tons na konsumo, 18.386 metric tons less 18.226 metric tons is equal to plus 0.16 metric tons. Ibig sabihin, mas malaki ang idedeklarang konsumo ni Chief Engineer kumpara sa totoong kinonsumo ng ating makina. Isa pang halimbawa, pwede ninyong i-pause ang video para makapag-solve muna bago may pakita ang sagot. Simulan na natin. Present flow meter na 566776 minus previous flow meter na 544786 is equal to 21990. 21990 divided by 1000 is equal to 21.99. Base sa aktual o observed temperature sa main engine inlet flow meter na 97 degrees at ang SG ng fuel ay 0.9860, ang VCF natin ay 0.9430. 21.99 times SG ng fuel 0.9860 times VCF
0.9430 is equal to 20.446 metric tons. Sa example na ito, mapapansin natin na ang actual correction ay SG ng fuel times VCF, which is equal to 0.9298 o rounded to 0.93. Kung gagamit si Hepe ng estimated correction factor na 0.94 pa rin, 21.99 times ECF na 0.94, ang makukuha nating konsumo ay 20.671 metric tons. Ibig sabihin na kapag packet si Hepe ng 20.671 minus 20.446 metric tons, which is equal to plus 0.225 metric tons. Okay ba tayo mga kabaro? Bilang dagdag na kaalaman, kung gusto ni Chief Engineer na walang tubo o lugi, ang gagamitin na ECF ay katulad lang ng actual correction. Kung gusto naman na lugi muna sapagkat masyado ng malaki ang napapakit or nasa-save na fuel ni Hepe, pwede siyang gumamit ng ECF na mas mababa kaysa actual correction. Bigyan natin ng buod ang videong ito. Balik tanaw tayo sa lahat ng ating mga natutunan. Ngayong alam nyo na kung bakit nagpapalit-palit ng correction factor si Chief Engineer, marahil sa mga oras na ito ay naiintindihan nyo na ang kanyang intensyon. Ang pag-intindi sa parting ito ay kailangan na kailangan sa susunod ninyong posisyon sapagkat kasama sa responsibilidad ng tresero makinista ang pag-handle ng bunker. Naway marami kayong natutunan sa videong ito. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.